May mga negosyante at mga doktor, lalo-lalo na mga Pilipino dito sa Amerika ang nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, at kaya minsan sila ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan na gumamit ng mga tax relief or para mabawasan ang kanilang pagbabayad ng buwis. At minsan, pag ito'y naririnig nila sa ibang tao, nararamdaman nila na ito'y masyado at hindi nakarapat-dapat ng gamitin, lalo-lalo na ang mga Pilipinong nagkaroon ng magandang buhay dito sa Amerika. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang mga taxes o mga batas sa tax ay hindi lamang para magbayad ng buwis. Ito rin ay mga kasama dito ang mga pribilehiyo ng ating pagiging mamamayan ng bansang ito na tayo ay magkaroon ng mga pagkakataong mapababa ang ating mga binabayarang buwis sa pamamagitan ng mga strategy na mga gamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, lalo-lalo sa pagpapatakbo ng ating negosyo at ating mga practice sa medisina. Sa pamamagitan ng video ito, isi-share ko sa inyo ang 5 pamamaraan upang mapababa ang iyong buwis at lalo-lalo na makatipid sa pagninegosyo upang itong natipid ninyo ay maitabi nyo at makatulong sa pagpapalago ng inyong negosyo at pag-asikaso sa inyong pamilya. Ang unang-una natin dapat gawin upang mapababa ang ating buwis ay ang ating pananaw o pag-iisip tungkol sa buwis. Maraming naniniwala dito sa Amerika na pamagbabayad ka ng buwis ay dapat ito'y huwag questionin, adjust at bayaran na lamang dahil ito ay tama at nakatulong sa ating ekonomiya. Ito ay malayo sa katotohanan dahil ang totoo, marami sa batas sa Amerika, lalong-lalo na sa pagbabayad ng buwis, ang malapit mong malalaman upang ito'y mapababa. Maraming mga individual na mayayaman at mga korporasyon ang gumagamit ng mga taktika upang mapababa ang buwis nila sa pang-araw-araw nilang operasyon sa kanilang mga negosyo at pamumuhay. Yun din ang dapat mong gawin. Walang masama gamitin ang mga batas na pinasa ng Kongreso at ng gobyerno upang mapababa ang iyong buwis. Ito lamang ang pamaraan upang maging smarte sa pagninegosyo dito sa Amerika. Isa sa pinakamalaking dahilan para magbayad ng buwis ang mga negosyante at mga doktor dito sa Amerika ay ang walang hustong pag-monitor ng kanilang mga gastusin, kung itong personal o ito ay pangnegosyo. Kailangan tayo magkaroon ng magandang tracking system or mamaraan upang mamonitor natin kung ano-ano ang ating mga ginagastos, kung ito man ay para sa mga equipment, para sa ating practice, o ito ay pag-aaral natin upang mapalawak ang ating eksperyensya sa ating ginawang mga practice o minsan pwede rin natin gamitin ang mga pagkain natin sa labas kung ito'y ginagamit natin sa ating pagnegosyo. Pagkakaroon ng magandang pagmamonitor o pagsisiyasat kung ano-ano ang ating mga ginagastusin sa araw-araw upang mapatakbo ang ating negosyo ay malaking kakataon upang mapababa natin ang ating buwis. Kung ito man ay gumagamit tayo ng mga eksperto na tumutulong sa ating ito'y mamonitor o meron tayong mga software na ginagamit, ang mga ginagastusin natin, ito'y sabihin natin maliit o malaki, ay malaki ang matutulong upang mababa ang ating buwis sa ating pang-araw-araw na pagninegosyo. Alam mo ba, pag ang mga negosyante ay nagkaplano ng maaga at pinag-iisipan nila mabuti kung paano nila mapababa ang kanilang taxes o paano nila mapapalago pa ang kanilang negosyo, binibigyan ng pabuya ng gobyerno ang mga ganitong mga negosyante. Papigay ko sa inyo ang mga halimbawa ng mga
pribilehiyo na magagamit nyo para mapababa ay yung mga buwis. R&D credits. Ikaw ba'y nakaisip ng pamamaraan upang mapapadali ang proseso ng paggawa? O nakatuklas ka ng bagong produkto? O bagong serbisyo na kailangan ng ekonomiya? Pababain yung tax dahil sa ganitong mga pagtuklas sa mga ganitong pagkakataon. Nandiyan din ang cost segregation. Alam mo ba, pwede mong mapababa ang value ng iyong nirerentahan building o iyong building para ito'y makatulong sa pagbababa ng iyong mga pagbabayad ng buwis. Isa pang halimbawa ng pagbababa ng buwis ay ang export tax incentive. Ikaw ba'y nagbebenta ng mga produkto mo sa ibayong dagat, hindi sa Amerika? Alam mo ba, baka may karapatan kang mapababain yung buwis dahil tinutulungan mo ekonomiya na may export ng mga iba-ibang produkto na galing sa Amerika? Meron din tinatawag diyan na premium finance life insurance. Ito hindi lamang upang maprotektahan ang iyong kayamanan ngayon, kundi para mabigyan din ng pagkakataon na pababa ang iyong buwis pagdating ng araw na ikaw ay magkaroon ng pribileyo magretiro. Maraming negosyante ang di nakakaalam ng mga strategy ito dahil hindi nila na malayan na meron palang ganitong mga strategy na magagamit nila upang mababa ang kanilang mga buwis. Ito'y iba sa pag-prepare ng inyong mga taxes ang makakapagbigay sa inyo ng malaking pribileyo upang naman napababa yung taxes sa pang-araw-araw nating pagpapatakbo ng ating negosyo. Ngayon at nalaman niyo na kung paano pababain ang inyong mga buwis at ito ay isang taktika upang kayo lalo mong makaipon sa inyong pamilya at sa inyong negosyo mapalago palalo, meron pa ako isang taktika upang lalo pang mapadami ang ipon nyo at makatulong palalo sa inyong pamilya. Bago sa iwalat yan, gusto ko muna siguraduhin na kayo nag-subscribe na, nag-like na, at nagkomento na sa mga video namin. At gusto namin malaman din kung anong mga topic ang gusto niyo malaman tungkol sa financial planning at financial industry para naman ma-share namin ito sa inyo. Ngayon, ano pa ang mga dapat natin gawin para lalo pa tayong maraming maipon at lalo pang bumilis ang paglago ng negosyo? Ito ay pagsisiyasat o pagsusuri ng mga gastusin sa pang-araw-araw nating konsumo sa ating negosyo. Ang isa ay renegotiate vendor contract. Ito ang pamamaraan na dapat nating malaman na kahit na tayo ay nangailangan ng mga supply tulad ng medical supply o telephone line or kuryente o anumang mga office supply na kailangan ng negosyo, kailangan din tignan natin kung ang ating vendor are the best, the one that kailangan nating gamitin. Minsan, kahit na rin ang mga renta na ating kinukonsumo para sa ating pagpapatakbo ng negosyo ay kailangan natin tingnan para malaman natin kung tayo ay nagbabayad ng nasa tama or pwede natin itong pababain. Kayo, kailan nyo tinignan uli ang inyong rental contract at ang mga supplier contract nyo? Isa pa, kailangan din natin siguraduhin na ma-optimize ang payroll at ang ating benefits. Pagkakaroon ng magandang proseso upang mapatakbo natin mabuti ang ating mga payroll at mga HR, ay ito'y magandang taktika upang naman lalo pa tayong mapababa ang ating pagbabayad ng tax. At ito rin ay paraan din upang marami tayong makita sa ipon sa ilalim ng ating
mga negosyo at ating medical practice, at ito ay rin magagamit din natin upang tayo makapag-hire din ng mga magagaling pang empleyado na makakapagtulong sa atin upang mapalago ang ating negosyo. Ang higit sa lahat, kailangan din natin magkaroon ng tax-efficient retirement planning ay hindi lang magaling upang protektahan ang ating mga ari-arian sa darating na panahon. Ito rin ay makapagpababa ng ating mga buwis dahil ito ay tax deferred or hindi muna ito binibigyan ng tax ng gobyerno. Maraming mga negosyante na rin ang hindi namamalayan na malaki ang kanilang matitipid kung sila'y magiging agresibo lamang at magiging masinop sa mga konsumong ginagamit ng kanilang negosyo. Kailangan natin gawin ito upang makapag-ipon tayo ng malaki at magagamit natin ito sa pagpapalagawa ng ating negosyo. Maliliit na bagay, ngunit pag ito'y pinagsama-sama, ito'y malaking tulong sa ating negosyo at ang ating private practice. Alam niyo ba, ang pinakamalaking pagkakamali nakikita namin sa mga negosyante at lalo-lalo na sa mga private physician dito sa Amerika ay ang pag-iisip na ang pagpapababa ng buwis ay nagawa-gawa lang sa isang beses sa isang taon sa panahon ng mga pagbabayad ng buwis. Ang pagbababa o ang pag-iisip ng mga taktika upang mapababa ang ating mga buwis ay dapat kasama sa mga pagkaplano sa ating negosyo. Ito'y ginagawa lagi-lagi at laging binibisita kung meron pa tayong mga dapat na magawa upang lalo pang mapababa ang ating mga buwis. Dito sa Curious Finance, hindi kami naghahanda ng tax return. Kami gumagawa ng mga estratehiya sa buwis. Tinutulungan namin ang mga negosyante at mga profesional upang mapababa ang kanilang buwis bago sila mag-file, upang hindi nila maiwan ang pera na maaari nilang ma-save. Ang mahusay na estratehiya sa buwis ay maaaring makatulong sa inyo na istruktura ang inyong negosyo para sa maksimong na kahusayan sa buwis, planunin ng maayos ang mga gastusin at pamumuhunan upang mabawasan ang taxable income. Tiyakin ang pagsunod sa mga regulasyon habang mas marami kang matitira sa iyong kinikita. Pinaghirapan mo ang lahat ng mayroon ka. Huwag kang magdahilan para makaramdam ng mga guilt sa paggamit ng mga legal na estratehiya sa buwis upang mapanatili ang mas malaking bahagi ng iyong kita. Kung handa ka ng kontrolin ang iyong buwis at bawasan ang mga gastusin sa iyong negosyo, mag-usap tayo. Mag-schedule ka ng konsultasyon sa Curious Finance. Kita namin sa iyo kung saan ka maaaring magsimulang makatipid ngayon. Hanggang sa susunod na video, sama-sama nating buuin ang masaganang at masagumpay ng mga negosyo at kontroladong pagbabayad ng buwis. Pag ito'y iyong karapatan, gamitin mo.